Alam mo ka-coffee, ang swerte ng sektor ng pagsasaka, ng mga kababayan nating magsasaka sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ng administrasyon na ito dahil kumbaga alaga itong Department of Education dahil concurrently ang tumatayong kalihim din po dyan ay ang ating presidente. Anyway, budget season na naman, usapang budget na naman, and kasi ito yung napabayaan na sektor sektor ng pagsasaka. Mahabang panahon napabayaan. Kaya yung mga produkto natin inaangkat, mababa yung production. So ito yung gustong i-address ng ating administrasyon, itaas yung production sa Pilipinas para maging makamit natin itong food security. Yung seguridad sa pagkain, very important yan ka-coffee para hindi tayo masyadong dependent sa ibang bansa. Ngayong budget season na ka-coffee, nabay pinuri po yung pag-angat ng budget request ng Department of Agriculture ng ilang mambabatas. Ito, according dito sa balitang ito, sa headline na ito ng Manila Bulletin, isa po yung progressive step. Uy, sana ka-coffee, Marcos hailed for raising proposed DA budget in 2024. Sino makahihingi? Presidente yan ka-coffee, baby talaga, bini-baby talaga, hindi man bini-baby, alaga ng administrasyon natin ngayon itong sektor ng agrikultura dahil napabayaan nga sa mahabang panahon, which is tama lang din naman kasi buong bansa ang makikinabang dito pag umasenso po yung ating sektor ng pagsasaka, food security, supply ng pagkain, yan, very important yan sa atin. Nagtataas yung presyo ng mga bilihin, limitado yung supply. So kung maaangat natin yung supply, mamimit yung demand. Ang tendency, bababa yung presyo ng bilihin. Sino makikinabang? Ang ordinaryong mamamayan, ang mamimili din po ang makikinabang dito. The administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. made a progressive step. Silang nagsasabi dito, isa po itong progressive step by increasing the proposed budget of the Department of Agriculture under the 5.76 trillion National Expenditure Program for 2024. Yung nilabas po yan ng DBM. Thus, said Magsasaka Party List nominee Robert Nazal as he thanked the President and concurrent DA Secretary for prioritizing the welfare of farmers and the agriculture sector. Actually, yes, bigyan natin ng prioridad ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda dahil matagal na panahon silang napabayaan at marami din po sa ating kababayan na nasa below poverty line ka-coffee ay mga magsasaka, mangingisda yung iba. Doon marami naman ang nakakaangat-angat din pero marami po sa ating mga kababayan ay mahihirap sa sektor na ito kaya nangangailangan ito ng sapat na tulong, ng nararapat na tulong na deserve nila. At buti na lang ang ating presidente rin ang tumatayong kalihim ng Department of Agriculture. Siyempre, may inggit yung ibang agency, bakit ganyan nagkaroon ng pagtaas sa request na pondo ng Department of Agriculture kasi nga binibigyan prioridad ito ng ating administrasyon. Eventually, tayo din na makikinabang dito. Under the 2024 NEP that is now being deliberated upon in the House of Representatives, the Marcos administration is seeking an allocation of 197.84 billion for the DA in its various sub-programs. Malaking pondo po ito ka-coffee. Almost 200 billion pesos po yung nire-request na pondo o ng budget ng Department of Agriculture para sa 2024. This is 6% higher than its current 2023 budget of 186 billion pesos. So ito po ay 11 billion ka-coffee na mas mataas ito pa kung ikukumpara natin sa pondo nila ngayong 2023. Hindi naman ganoon kalaki, 6% lang yung inangat nito ka-coffee. Pero ang punto dito, para mas mapunduhan pa itong malalaking proyekto ng Department of Agriculture para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Actually, kung inyong mapapansin, baby talaga Sorry for the term pero alagang-alaga. Kumbaga, may correct term dyan Basta, hindi sabi ni baby, pero positive side na bini-baby ni PBBM yung ating mga magsasaka. Halimbawa, yung agrarian reform beneficiaries natin, di ba? Pinakawalan na sila doon sa kanilang utang, inabsuelto na sila sa kanilang utang sa gobyerno para makapagsimula muli. Yung ganitong mga move ka-coffee, nabibigyan natin ng tulong, yung mga dapat mabigyan ng tulong, na malaki yung kanilang ginagawa para maabot itong food security, itong batas na nilagdaan ka-coffee, na nag-i-erase, nagbubura doon sa kanilang utang sa gobyerno para sa mga agrarian reform beneficiaries. Looking at its component in the 2024 NEP, there is an allotment of 30.9 billion para sa National Rice Program. Ang laking pondo ito 30.9 billion National Rice Program, which is very important. Lalo na tayo, malakas tayong kumonsumo ng bigas.
So pagtuunan natin ito ng pansin, actually ngayon medyo mataas yung presyo ng bigas, no? Dahil sa limitadong supply, at good thing meron na pong may arrangement na ka-coffee dyan sa Vietnam. Ito nga ang masaklap mababa yung ating production kaya kinakailangan pa natin mag-angkat. So dapat bigyan ng pansin talaga ito para mapataas yung ating production. 10 billion po para sa Rice Competitiveness Enhancement Program, itong RCEP. 5.3 billion para sa National Corn Program, 4.3 billion para sa National Livestock Program, and 1.9 billion para sa National High Value Crops Development Program. Kung mapapansin ninyo, ito yung mga basic commodities na kinukonsumo ng mga Pilipino na dapat talagang mabigyan ng pansin. The administration is also asking a 9 billion budget para sa National Food Authority, yung buffer stocking program nila para makapag-procure po ng 473,000 metric tons of palay, itong unhusked rice. Meanwhile, the Philippine Crop Insurance Corporation will receive 4.5 billion for a program designed to safeguard farmers and fisher folk from losses incurred due to natural disasters, crop diseases, and pest infestations. Correct, protection din yan sa ating mga magsasaka, lalo na ang Pilipinas madalas po tamaan ng mga kalamidad. In fact, average 20 typhoons ang tumatama sa atin sa loob lamang po ng isang taon. So dapat handa rin tayo. Climate change ka-coffee, isang usapin din yan. Ang punto dito, dapat maging resilient tayo. Dapat kayang mabilis na bumangon ng ating mga magsasaka sa oras na hinagupit tayo ng bagyo. Kasi kawawa tayo na naman. Tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, ang dami nasisirang crops. Bumababa yung demand. As bumababa yung supply, mataas ang demand, tataas ang presyo, di ba? So maganda may ganito tayong safeguard, may pondo tayong inalalaan dito para mabilis yung pagbangon ng ating mga magsasakang kababayan. Actually, yung mga hybrid tawag dito, mga seeds na ginagamit na ngayon na kaya na ring labanan itong climate change, itong masamang panahon, itong paghagupit ng mga bagyo na hindi basta-basta masisira itong mga hybrid crops na ito o yung ating mga pananim. Dulot po yan ng sensya. Marami pa tayong dapat gawin sa sektor ng agrikultura, and buti na lang itong progressive step na ito, sabi pa ng Magsasaka Party List, malaking bagay yan at talagat nabibigyan ng prioridad ng administrasyong ito ang sektor ng pagsasaka dahil damay-damay ito tayo makikinabang dito. Kung pabayaan to, tayo lahat ang apektado. Kabuti nga lang, nandiyan pa rin po yung ating presidente para tumayong kalihim din dyan. Para, syempre, kapag hindi ka presidente, may budget request yan. Dapat titrahin lang sa kongreso yan. Madi-disapprove yung budget. Kawawa na naman yung ating mga magsasaka na napabayaan sa mahabang panahon. Alright? Ibigay natin yung nararapat para sa kababayan natin mga mangingisda, magsasaka para gumanda rin po yung kanilang buhay. Dahil deserve po nila yan. Dahil sila nagtatrabaho para meron tayong makain sa ating mga hapag. At isa pa, huwag tayong magsayang ng pagkain ha. Huwag magkukuha ng hindi naman kayang ikonsumo, hindi kayang ubusin. Tipid-tipid din tayo sa pagkain dahil limitado po yung ating supply. Alright? Sige, ano sa tingin mo dyan ka-coffee? Ilagay dyan sa ating comment section. Comment, like, and share itong video natin para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Ako ipapaalam na muna sa inyo na sa Facebook man po kayo, YouTube, i-click lang po yung subscribe. Sa Facebook, i-click lang po yung follow o di kaya like. Right? Maraming salamat po sa inyo. Kape muli tayo, Ingat po kayo. Nasaan man po kayong bahagi ng daigdig. Paalam.